Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong si Dean Pastrana bilang defender po ni Sara Duterte. Sino man na niya yan, Mr. Maravillas? Ayan pong lalaki na kasama ni Muka. Ayan si Dean Pastrana, mga kababayan. Biglang lumabas mga kababayan si Dean Pastrana na dumipensa sa impeachment complaints kay Sara Duterte na lumalabas parang neutral academic. Huwag pong pauuto. Hindi yan neutral. Ang hindi sinasabi sa atin, hindi sinasabi sa inyo mga kababayan, siya po yung number 1 nominee sa AA Kasosyo Party List. Ang AA Kasosyo Party List, dating kinuha si Muka Oson bilang nominee. Si Muka, alam nyo na, kilalang Duterte loyalist at propagandist. Ano pa ba? Ayan o. Kailangan pa bang i-memorize yan? Huwag pa uuto sa mga analysis niya. Malinaw po. So, reality check mga kababayan, yung pag-defend ni Pastrana kay Sara Duterte. Hindi po ito simpleng opinion ng isang dean. Ito po ay isang dean, kandidato, may political alignment. Hindi po ito neutral, may interest na malinaw. At ang timing, sobrang linaw. Kaya maingay ngayon si Dean Pastrana. Nagsasalita siya habang mainit yung impeachment, habang may testigo na naka-affidavit, habang kailangan ng depensa ng kampo, siyempre. Hindi po siya random. Ito'y malinaw na damage control. At hindi siya coincidence. Malinaw kung saan siyang kampo. Di ba? Galing. So, sa diritsahang pananalita mga kababayan o straight talk, kung totoong walang kinikilingan, tulad ng gusto nilang palabasin, gusto niyang palabasin, neutral. Bakit eksakto ngayon siya nagsasalita? Bakit pareho ang narrative sa Duterte camp? Parang Xerox lang. Diba? Yung mga sinasabi, sinirox lang, copy-paste. O, diba? So, bottom line mga kababayan, hindi ito depensa ng paaralan. Depensa itong malinaw ng kampo kung saan siya, kasama. Diba? Nakaalyado. Nga, malinaw. Di ba po, mga kababayan, malinaw? So, pinakadiretso mga kababayan, hindi ka pwedeng magpanggap na neutral. Kung tumatakbo ka sa partidong kaalyado, partidong konektado sa kaalyado ng mga Duterte. So, isipin ninyo ito mga kababayan. Sa panahon ng impeachment, ang pinakamapanganib ay hindi ang tahasang kampanya, kundi ang mga neutral kunyari neutral. Tama po? Kunyari neutral Mr. Maravillas na kunyari neutral na may pinapanigan. Kunyari lang na neutral pero may pinapanigan. Ngayon, may mga kontrobersya at isyo kay Pastrana. Ayan, yan po yung pagiging miyembro niya ng EC Pilipinas. Na ayon sa kampo po ni Ramil Madriaga, si Dean Pastrana ay hindi basta neutral na academic. Siya ay inaakusang miyembro ng EC Pilipinas. Yung EC Pilipinas, Inday Sara is my president. Isang grupo na aktibong nangampanya para kay Sara Duterte.
Ito ang ginagamit na resibo para questionin ang kanyang pagtatanggol sa integridad ng paaralan kaugnay ng grades ni BP Sara. Siya yun ang na-mention, mga kababayan, doon sa affidavit ni Madriaga, si Pastrana. So, kasalukuyan siya ngayon na nasa gitna ng mainit na usapin dahil sa pagtanggi niya, mga kababayan, sa pasabog ni Madriaga. Itinitanggi ni Pastrana na binigyan niya ng special treatment o ginamit niya yung influence niya para makapasa si Sara Duterte nung nagkaklase pa ito sa College of Law sa San Sebastian College. San Sebastian College of Law. So nagets na ninyo kung bakit biglang lumitaw ang pangalan na Dean Pastrana. O, siya yon. So para sa mga kritiko, mga kababayan, ang kanyang mabilis na paglabas sa pagdepensa kay Sara Duterte ay parte po siya ng damage control para kay Sara Duterte mismo. So ang bilis ng pagdepensa plus sa political links, malinaw po na hindi independent. Mukhang hindi independent review. Mukha ito pong preemptive shielding. Tama ba ang ating analysis, mga kababayan? At saka may mga issue po sa party list na kanyang kinabibilangan. Ayon, mga kababayan, sa mga ulat at investigasyon, yung AA Kasosyo ay isa siya po, mga kababayan, sa mga party list group na inuugnay noon sa 10 billion pork barrel scam. Naalala ninyo yung 10 billion pork barrel scam na kinasangkutan po ni Janet Lim Napoles. So hindi po ito maliit na detalye lumalabas, mga kababayan. Ito po ay nagpapakita ng uri ng political environment at network na pinanggagalingan po ni Pastrana. At kung ang isang tao ay pumapasok sa ganitong ecosystem, hindi po pwedeng iwalay ang kanyang opinion sa kontekstong yon, mga kababayan. So bakit po ito delikado at maling diskarte? Malinaw po ito kasi na parang pagligaw sa publiko. Ginagamit po yung akademya para linlangin ang mga tao. Pinapalabas na legal opinion yung mga sinasabi. Pero sa totoo lang ay political campaign material po ito. So kapag po ang kredibilidad ay ginagamit para po magtulak ng isang narrative, nawawala po yung linya sa pagitan po ng edukasyon at propaganda. At makikita natin yung tinatawag na lack of intellectual honesty. Kung talagang tapat siya sa batas, dapat tinahamon niya ang Vice Presidente na maglabas ng bank waiver o sagutin yung mga audit findings ng COA sa halip na harangan ng trial. So ang pagpili kung saan ka tahimik ay kasing bigat kung saan ka nagsasalita. Partisanship in disguise. Hindi ka pwedeng magpanggap na referee kung ikaw mismo ay isang player sa kabilang team. Ganon. So ang pagsusuot, mga kababayan, ng academic robe para itago ang political jersey ay isang panlilinlang sa taong bayan. So ito po ay isang tunay na hunyago, hindi dahil po sa pag-iiba ng kulay, kundi sadyang nagtatago sa tunay na kulay. So sa dulo, hindi po ito usapin ng titulo. Usapin po ito ng consistency, alignment at saka intent. Kapag ang isang tao, mga kababayan, ay may political stake, may historical alignment, may eksaktong timing, at may kaparehong narrative, mahirap itong tawaging neutral. So, mga kababayan, malinaw dito sa ating kwento, hindi lahat ng mukhang akademiko ay walang kinikilingan.
Minsan, mas maingat lang magtago na parang hunyago. Ganun lang yon mga kababayan. O ngayon, idagdag ko na lang itong balita latest ngayon mula sa Newswatch Plus Philippines. Ayan o, mula sa Commission on Audit, mga kababayan o. Sabi diyan, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Justice Committee member shares a copy of the notice of disallowance for the Office of the Vice President's confidential funds for 3 quarters in 2023 amounting to 375 million pesos. The funds were disallowed due to improper handling of cash advances, failure to prove success of confidential operations, unsupported procurement expenses, prohibited reimbursement. The lawmaker noted that the funds which the Commission on Audit may ask Vice President Sara Duterte to return may total to 448 million, including the disallowed 73 million pesos in 2022. Duterte may appeal the decision within 6 months. So mas lumubo pa yung pera, mga kababayan, na dapat ibalik ni Sara Duterte. Disallowed ng COA. Maling sabi, mali yung paggamit ng pondo ng bayan. You see, mga kababayan. Ngayon, ito pa, mula naman ito kay Justice Committee Chair Jinky Luistro. Sabi rito sa balita, House Committee on Justice Jinky Luistro of Batangas pushed back against claims that the House impeachment hearings are meant to embarrass Vice President Sara Duterte, saying the proceedings are part of the accountability mechanism designed to determine whether there is probable cause to move the complaint forward. Sabi po ni Jinky Luistro, definitely yan. That is not the intention. Klarong-klaro ito sa rules na we are mandated to determine the existence of probable cause. In doing so, we are authorized to conduct this hearing, proper, clarificatory hearing. And in doing so, as well as we are authorized to exercise this compulsory process, such as the issuance of subpoena, duces tecum, and subpoena ad testificandum, sabi po ni Luistro sa interview ng DZMM. Sa lahat po rin, sambayan ng Pilipino, ito pong aming ginagawa, ito ay hindi pagpapahiya sa ating BP. Ito po ay bahagi ng impeachment process. Kami po ay may trabahong i-determine kung may sapat na dahilan upang umusad ang impeachment process. Kaya kailangan po namin na mag-conduct ng clarificatory hearing. Paliwanag mga kababayan ni Jinky Luistro. We need to see if the allegation in the complaint and the attached evidence are sufficient already to constitute probable cause. Kung may probable cause po, ididiretso po natin ito sa plenaryo kung saan pagdidibatihan at kung sasang-ayunan po ng plenaryo ang desisyon ng Justice Committee, ito po itatransmit sa Senado para magkaroon ng trial. She also pointed out that the process includes built-in off-ramp if the committee finds the evidence wanting, with the panel able to dismiss the complaint at its level and elevate the recommendation to the House plenary for final action. Otherwise, kung sa paningin ng justice members ay walang sapat na dahilan, sa Justice Committee pa lamang i-dismiss na po ito, at ito pong dismissal na ito ay aming i-recommend sa plenaryo upang kanilang pag-aralan kung tama o hindi ang naging pasya namin and whatever will be the decision of the plenary. Kung i-affirm po nila ang dismissal, di final na po iyon. At kung i-reverse naman po, di nila kami, kung i-reverse naman po nila kami, ibig sabihin, matatransmit pa rin po ito sa Senate for trial. Luistro said, impeachment is one of the constitutional checks available to the public
against impeachable officials who may have committed offenses serious enough to justify removal and disqualification from public office. Ito po yung tinatawag nating accountability mechanism, which is innate in democratic form of government, sabi po ni Luis Tro. Ang very famous na sabihin about democratic form of government is a government of the people, by the people, and for the people. At ito po ang kapangyarihan ng taong bayan to check on this impeachable official if they committed impeachable offenses. And if so, may kapangyarihan ang taong bayan tanggalin at ipagbawal ang patuloy na pagtanggap ng posisyon sa gobyerno. Pinapalabas, pinapahiya. Kung napapahiya si Sara Duterte, kasi gumawa siya ng kawalangyaan. Huwag ninyong ituro yung Congress na pinapahiya si Sara Duterte. Yung pagbanta pa lang sa ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang kayaya yon. Wala man nagsabi kay Sara na bantaan niya yung ating Pangulo. Talagang kahiya at kahihiyan. Kaya lang, siya yung may gawa noon. Pati itong hindi may paliwanag na paggamit ng confidential funds, kakaya talaga yung mga lumabas na mga tsetsiriya. Pero sino ba yung may gawa noon? Di ba? Bakit ituturo ang Congress na napapahiya si Sara? Ang Congress nagsagawa lang ng investigasyon sa nangyaring kawalanghiyaan. Winalangya yung pundo ng bayan eh. Di ba? Pinapalabas ninyo public shaming. This is an accountability mechanism. At mandato ng Kongresong gawin yon. Obligasyon para proteksyonan po ang pondo ng bayan. Yan ang maliwanag mga kababayan. At kung napapaya si Sara Duterte, walang ibang dapat sisihin kundi sarili niya. Siya yung gumawa ng kawalanghiyaan. Tama po? Huwag kami mga DDS. Yan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.